good morning, good morning mga ka-OFW, mga kabayan. Hirap na hirap ka na bang magpadala ng pera tapos parang nawawala lang na parang bula? Tara, pag-usapan natin kung paano natin makukontrol ang perang pinapadala natin sa pamilya sa Pinas. Bilang isang OFW, pinaghihirapan natin ang bawat sentimo. Pero paano kung napupunta lang ito sa gastos na di naman kailangan? Ito ang ilang tips para siguradong hindi nasasayang ang pinapadala mong pera. Sabihin sa pamilya kung magkano lang talaga ang kaya mong ipadala buwan-buwan. Ilista ang mga pangunahing gastusin tulad ng pagkain, kuryente, tubig at pang-edukasyon. Mas okay kung diretsong ipapadala sa bills o groceries ang pera kaysa cash. Pwede mong gamitin ang GCash, Maya o bank transfers para siguradong sa tamang gastos mapunta. Magtabi ka ng savings bago pa man magpadala. Kahit maliit lang, mahalaga ito para sa emergency fund mo.
Ipaunawa sa pamilya ang kahalagahan ng tamang paghawak ng pera. Pwede mo silang bigyan ng budget tracker o turuan magnegosyo para hindi lang asa sa padala. Kung may tanong pa kayo, i-comment lang sa baba. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa iba pang helpful tips. Ito pong muli si Merasol Sibayan Cacho. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.